So, eto guys. Pelatan na natin ang egg. Tapos, simulan na natin ang chikahan. Diba? Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog, samahan niyo ako guys. Magkwentuhan tayo ngayong araw na to. Well, today is maulan na naman, syempre, at ano na naman tayo. Nandito tayo ngayon sa work ko, dito. So, mag-breakfast habang nagsichikahan. Naalala ko kasi dati guys, nung nasa law office pa ako, madalas na habang nagbe-breakfast ako, sinishare ko sa inyo yung mga thoughts ko, yung mga naiisip ko. So, wala lang, balikan natin. So, I have here my palabok. And then, I brought also egg, and then the coffee. Cafe Blanca. This palabok is binili ko sa palengke. 30 pesos. And then yung egg naglaga ako. Kasi usually gustong-gusto ko yung palabok kapag merong itlog na nilag. So, ayan guys. Ano ba pag-uusapan natin ngayon guys? So, alam nyo ba guys, sobrang nagpapasalamat ako dahil nakaka-recover na ako from my anxiety and depression last month. Almost 3 weeks din akong nawala. Na parang, hindi naman nawala. Almost 3 weeks akong parang nawala ng will sa life. Yung, yes, I'm still alive that time. And then, kumakain, nagtatrabaho, nakikipag-usap. Pero wala akong kagana-gana. Naranasan nyo na ba yun, guys? Yung parang, every time na gigising kayo, para kayong lalamig. And then, para kayong, what do you call that? Para kayong laging natatakot, nininervyos. So, yun yung mga nangyari sa akin nung last month. Sobrang ko noon, ina-anxiety. Tapos, ang taas palagi ng BP ko noon. Maabot ang BP ko noon ng 140 something over 120, 110, ganun. So, ang ginawa ko talaga, nag-regular akong uminom ng mga gamot ko noon, most especially sa goiter ko. Meron kasi ako iniinom na maintenance for my goiter, yung para sa hormones ko yun. So, before ako kakain, first thing in the morning, kailangan inumin ko na yun. May pagka mapasaway ako, hindi ko siya iniinom. So, ngayon, regular ko na siyang iniinom. And then, at the same time, nasasabayan din ako nung stage ng pamenopausal. Alam niyo yun, guys. Kaya, parang yung hot flashes, and then, at the same time, yung sa gabi, hindi ako masyadong makatulog. And then, pero ngayon medyo regular na yung tulog ko, nakakatulog na ako. Aminado ako, nag-take ako ng melatonin. Kasi nga sobrang, syempre, katrabaho ko, ayusin ko si Rin. So, kailangan laging kompleto yung tulog ko. And then, nag-less ako sa mga caffeine, sa Coke, sa coffee. Ngayon lang ulit ako nag-coffee, to be honest. Hindi ako nagko-coffee. Mag 3 weeks ako hindi nag-coffee and then nag-Coke. Water lang talaga ako noon. And then, at the same time, sa pagkain, dak masyadong sa mga karne, most talaga as in gulay. And then, lagi kong kausap yung best friend ko. Kasi na, syempre, wala ko iba talaga makausap that time. And then, namamasyal kami ng father ko. Maalis kami pag weekend. Punta kami Manila, punta kami Balanga, or punta kami ng Pampanga. Kasi siya rin nilulungkot. So, yun yung mga pinagdadaanan ko. And then, ngayon, medyo, I'm quite okay right now. Parang, nasa stage pa rin ako na minsan, kagaya kanina pagising ko, sabi ko para ako nininervyos. Pero hindi na siya ganun. Hindi na siya talagang consistent sa buong araw. Wala na siya. Hindi na siya ganun. Mararamdaman ko lang siya from time to time. For example, kanyang umaga. Pero ngayon, wala. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga, yun yung mga ginawa ko. Tapos naglibang ako, naghanap ako ng pwede kong panoorin na hindi masyadong madrama, hindi masyadong stressful or toxic. Gusto ko yung mga light lang. Pero ngayon may pinapanood ako na medyo, series na medyo thriller. Pero okay naman din at the same time. Tapos syempre, yun, kausap ko yung brother ko, tsaka yung sister ko regarding that. Lagi nila ako nakamusta. Sabi rin nila kasi kaya daw ko pinagdaanan yung anxiety and depression last time sa mga nangyari din sa mother ko. Tapos at the same time, di ba, hindi na ako kumain. Chumika na lang ako ng chumika. Sige, subo tayo na. Yun nga, as in going back, medyo mahirap talaga. Akala ko dati guys, ang depression, anxiety, tsaka stress, madali lang. Kasi naranasan ko rin yan before na nasa ibang bansa ako. Pero, hindi pala, pag ikaw na yun nandun na yung parang intense anxiety ang naramdaman mo, hindi ganun kadali mawala. Kasi everyday. Pero thankful ako kasi yung father ko napaka-supportive niya. Tapos yung best friend ko nandiyan din, yung mga kapatid ko. And then yun nga, sa pagkain, dapat meron din pala siyang effect
tapos sa caffeine, less muna. Then, divert your attention to other things para hindi ka rin matutulong sa anxiety. And then, hindi ko na-try yung sinasabi nila magsulat ng journal. Hindi kasi ako ganun mahilig magsulat. So, basta dinivert ko kung ano yung mga bagay na makapagpapaalis ng anxiety tsaka depression. So, yun guys, yun yung mga masishare ko lang. And then at the same time, yun lang yung mga nagawa kong paraan para mawala yung anxiety sa akin at tsaka depression. Try nyo rin guys. Yun nga, una, kung may iniinom kayong gamot, drink it regularly. Kung sa pagkain, less muna kayo sa caffeine tsaka sa mga makang karne, more on vegetable muna kayo. Divert your attention to other things. Talk to your loyal friend or true friend, and then to your family na mapag-aanuhan mo talaga. Tapos, libangin mo ang sarili mo. Yun yung mga pwede nyo gawin kapag ina-anxiety. That is my disclaimer lang yun yung experience ko. So again guys, kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlogs. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!